So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay and nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyong inilalagay palagi dyan sa comment section. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kamanok kasi nandiyan po kayo palagi, nandiyan po kayo't nanonood at syempre nagtatanong at handang mag-apply ng aking mga, alam niyo na, recommendations. So mga kamanok, bilang ganti at pagbabalik sa inyo, makakaasa po kayo na patuloy ko pa rin pong sasagutin lahat ng inyong katanungan dyan sa comment section. Okay? Sa mga gusto magpa-shoutout, pwede rin po kayo mag-comment ng inyong mga pangalan dyan na next video. Shoutout ko po kayo. Kaya mga kamanok, if ever na nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like at nakapag-comment na rin ng sarili niyong katanungan, simulan na po natin kaagad ang ating mga tanong na maaaring sagutin ngayong araw na to. So, ang unang katanungan po ay galing kay Jenny Rose Karange. Ayan, so idol, pwede po bang pagsabayin ang full power at Voltplex? Salamat po. Okay, Thunderbird, full power, injectable, and Voltplex. Ang maaari ko pong isagot sa inyo dito is, depende po ito. Kasi magkaiba po sila ng administration o ng pagbibigay o yung paraan ng pagbibigay sa ating mga alaga. Ito po kasing si full power, ito po ay injectable supplements, intramuscular po ang pagbibigay, while si Voltplex KQ po is oral. Oral po ito, sa bibig po natin ibinibigay, sinusubo para makuha po nila yung ganda ng nutrisyon na kailangan nilang makuha dito kay Voltplex KQ. At ito naman pong si injectable supplements, siya po ay intramuscular. Magkaiba po yung intramuscular at magkaiba po yung oral. Okay, ngayon, papaano ko nasabi na depende? Mga kamanok, kapag po nagbigay kayo ng full power injectable sa inyong mga alaga, make sure wala muna kayong isasabay dito na suplemento, kahit na anong suplemento. Bakit po? Kasi po, medyo stressful po ito sa katawan ng inyong mga alaga. Mainit po ito sa katawan. Kailangan pa nito ng ilang araw na pahinga para ma-overcome and makarecover po siya doon sa stress na maaaring makuha niya through injectable. Pero after a days, possible ang mga 3 days, makukuha po niya at ma-absorb na niya o ma-harvest na niya yung ganda ng benefits na maaaring maibigay nitong injectable supplements. While ito namang si Voltplex KQ, kung kinakailangan lamang po, halimbawa, nagbigay po kayo ng injectable supplements today and mamayang hapon, nakita nyo na bumagal yung pagtutunaw at totally, bagal talaga, hindi masyadong nagdadrop, saka lang kayo magsasabay ng Voltplex KQ. Pero kung nakita nyo naman mga kamanok na yung pagbibigay nyo ng injectable supplements, which is ito nga pong full power, is okay naman. Okay, maayos yung pagtunaw. Yun nga lang, medyo stress yung manok. Huwag nyo na munang isasabay si Voltplex. So, kailangan lang ng manok ng ilang araw na pahinga para ma-overcome nyo yung stress. Okay, ganyan po yung mga injectable supplements. Natural po yan mga kamanok. Lahat po ng injectable supplements at the first day to second, medyo mag-iiwan niya ng konting stress lang naman sa katawan ng ating mga alaga. And after a few days pa, makikita nyo na po yung magandang benefits, yung magandang kayang ibigay nitong injectable supplements. Okay? So, lagi nyo lang po tatandaan, kapag nagbigay po kayo ng injectable supplements, huwag muna kayong magsabay ng kahit na ano pang vitamins, vitamina, oral man yan, injectable man yan, o kung ano pa man. Hayaan nyo lang po na ma-absorb mismo o ma-absorb kaagad ng katawan ng manok yung injectable supplements. And pag nakita po ninyo na muling nanunumbalik yung sigla, yung saya ng manok, saka pa lang kayo po pwedeng mag-introduce ng panibagong vitamina. Okay? Alam naman natin na si Voltplex, ang goal lang ni Voltplex is to guide yung magandang digestion ng manok. Okay? Habang tinutunaw niya yung pagkain, tumutulong si Voltplex na mas mabilis niyang tunawin at mas ma-release yung energy na kayang i-reserve ng katawan ng manok sa kanilang muscles. Yan lang po yun, wala nang iba. Yan lang po ang trabaho ni Voltplex to guide the digestive organ na mag-digest ng maayos. Okay?
So, maliwanag po tayo dito. So, next question muna tayo. Ito galing kay Remy Ambar. Okay lang ba kahit matagal nang nakababad yung Jackie Oats? 3 months na. Okay, so 3 months is kasarapan po yan. Kagandahan po yan. Kahit po yan ay umabot ng 5 months mga kamanok na nakababad, basta maayos po yung fermentation, wala kayong dapat isipin. Tandaan nyo ha, ang fermentation po o ang pagbuburo po ng Jackie Oats habang tumatagal, mas lalong gumaganda. Kasi po, fermentation po yan eh. Habang pinapatagal natin, pasustansya ng pasustansya yung ating fermented Jackie Oats. Ganyan po yun. Okay, ang kinukuha po natin dyan is yung magandang bacteria content. Okay, especially the amino acid. Alam naman natin mga kamanok na yung amino acid, yan po ang pinagmumulan kung bakit bumubulto ang katawan ng ating mga alaga. Meron din yung natural vitamin B12 na siyang tumutulong upang mamula ang mukha at paa, kumintab ang balahibo ng ating mga alaga. May probiotics din po yan mga kamanok na nagbibigay ng mas maraming good bacteria sa bituka ng ating mga alaga upang mas mabilis ang absorpsyon ng nutrients galing sa pagkain na ating ibinibigay. Okay, minsan kasi makakakita ko ng mga manok natin dyan na ang takaw-takaw, ang laki-laki ng butya, ang dami-daming kumain. Hindi naman tumataba. Kulang sa probiotics, kulang sa absorpsyon ng nutrients yung katawan ng inyong mga alaga. Pero si fermented Jackie Oats, kung gusto mo ng mas mabilis na pagganda ng pangangatawan, mas mabilis na pagganda ng manok, dapat maraming probiotics yan sa katawan para maganda po yung gut health ng manok. 'Di ba? So, wala tayong magagawa. Lumalabas din po sa fermentation yun eh, yung probiotics na tinatawag. Okay? Yung calcium nandiyan din po na pinapaganda ang bone structure ng manok. Sasabihin ko nga po mga kamanok, si fermented Jackie Oats ang masasabi ko na kumpletong pagkain na halos nasa kanya na lahat ng bitamina. Basta po pinerment ninyo, lumalabas po dyan ang napakataas na mga bitamina na talagang nagbe-benefits ang ating mga alaga. Kaya kahit 3 months, 5 months, basta maayos, laging haluin, maayos ang tubig, malinis. So, wala kayong magiging problema dyan. Huwag nyo pong huwag nyo na pong papalitan. Yung ginamit ninyo na tubig nung day 1 hanggang sa maubos po yan po yung gagamitin ninyo. Diyan po nagmumula yung mataas na nutrients na na-earn ni Jackie Oats papunta sa ating mga alaga. Diyan po sa tubig. Kung papalitan nyo po yan, inaalis nyo po yung vitamina. Inaalis nyo po yung fermentation process at masasabi ko na lalo pong nababawasan ang nutrient level na maaaring maibigay ni fermented Jackie Oats sa inyong mga alaga. Okay? So, maliwanag po tayo dyan. So, next question tayo dito. Ito galing kay Soto Rendon. Idol, pag naghalo ka ng fermented Jackie Oats kahit hindi na magbigay ng tubig. So, hindi po. Kasi po, dry feeding po ito eh. Dry feeding. Naglalagay lang tayo ng fermented Jackie Oats sa kanya para kahit papano, hindi naman talagang totally dry na dry. Okay? Para lang po tama po yung moisture ng manok. Pero nagbibigay pa rin tayo ng painom. Okay? Kasi mauuhaw po yan. Possible, pag hindi po kayo nagbigay ng painom, dry po ang ipot. So, hahabulin nyo na lang po sa kanilang painom kung saan sila mas gaganda yung droppings. Pero according sa napapansin ko, yun pong manok ang nagre-rehydrate ng kanyang katawan. Iinom siya ng iinom hanggang sa makuha niya na yung satisfaction niya ng busog. Okay, siya na yung magkocontrol ng tubig at titingnan mo na lang sa kanilang droppings kung tama na ba ito or kailangan pa ng adjustment. Pero sa nakikita ko, pag binigyan nyo po ng mixture ng fermented Jackie Oats at ng inyong ready mix na pagkain, sila na po talaga yung kumukontrol ng tubig at makikita mo na lang sa droppings na maayos, maganda ang idinadrop nila. Alright? So, Soto Rendon, sana po ay nasagot ko po ang inyong katanungan. So, last question muna po tayo. Ito galing kay Rexter Saturinas. Sir, magandang gabi po. Tanong ko lang, ano po ba ang dapat ipakain sa 6.5 months na manok? Okay, pagka ganyan na po ang edad, so nag-e-Enerton na po ako. Sa akin nga, 3 months, sinasanay ko na sa Enerton eh. Para sa ganun, habang sila ay naka-cord, nakalagay sa TP, mabilis pong mag-mature ang kanilang katawan at yung kanilang mismong pagkamanok. So, 6.5 months Enerton na po dapat yan. Dapat nga, pagpasok ng 4 months, naka-Enerton na eh.
Para sa ganon, makita nyo na kaagad po ang magandang maturity ng katawan, maturity ng manok. Okay? Dapat nga po yung ganyang edad, nakalagay na po sila sa TV para po masanay po sila at maaga po silang mag-matured. Okay? So, mixture pa rin tayo ng fermented Jackie oats pagdating sa ating 6.5 months and up. Okay? So, sana po mga kamanok, makatulong ang ilang mga sagot na aking sinabi sa inyo, ibinigay sa inyo, and sana po huwag kayong titigil lang magtanong sapagkat narito po ako upang sumagot ng sumagot sa inyo. So muli, this is Linyada ng Mama Ay. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.